Okay guys, welcome ulit sa Sulit Tech Reviews. Kagaya pa rin ng dati, pasensyahan nyo na kung meron kayo naririnig na background noises. Ano? Okay, so bago tayo mag-start dito sa process guys, gusto ko pakita sa inyo na talagang ito pa rin custom ROM yung ginagamit ko, Pixel Experience ROM. Punta tayo dito sa About Phone, tapos Android version, yan. Makikita nyo dito sa baba na Pixel Experience ROM pa rin yung gamit natin. At yung RE5 2019, yung security patch level. Okay, so paano gagawin natin mga steps? So tuturo ko sa inyo guys kung paano ngayon bumalik sa stock ROM ni Pocophone F1. Baka kasi gusto nyo lang na bumalik ulit sa MIUI 10 kasi sawa na kayo sa custom ROM. So ito yung gagawin ninyong process. Ito yung pinaka-safe na process na pwede nating magawa. Okay, so ngayon guys, dito na tayo sa custom ROM, no? Pupunta tayo sa fast boot. So power button and volume down button sabay. Ngayon, nasa fast boot na tayo. So punta tayo sa computer. Okay, so meron tayong tatlong files na kailangan guys. So syempre ADB driver pa rin guys. Hindi nagbabago yan. Para ma-detect sa mga bagong nanonood mo. Para ma-detect ng computer natin si Pocophone F1 at iba pang Android devices, kailangan natin ng ADB driver. Sunod, kailangan natin ng Mi Flash tool. Yan yung tool na kailangan natin para ma-flash yung stock ROM kay Pocophone. At syempre, panghuli, yung ating stock ROM. Lahat to guys, para ma-download to, nandiyan yung link sa description sa baba. Pero meron akong gustong linawin guys sa pag-download nitong stock ROM. Okay, so kapag naklik na natin yung link ng stock ROM dyan sa description guys, ito yung makikita ninyo. Ayan, Poco F1 Stable ROM. Ano to guys? Website ng MIUI. Ayan. So, huwag natin i-click tong download full ROM. Hindi ito yung kailangan natin. At mas lalong hindi natin kailangan itong developer ROM. Okay, so anong download natin dito? Punta tayo sa flashing guide. Click natin itong gray. Tapos sa gilid, meron fast boot update. Click natin yan. Tapos dito sa baba, meron tayong makikitang list ng mga phones ng Xiaomi. Dito sa medyo babang-baba na guys, makikita natin si Poco F1. Yan. Ito yung kailangan natin. Latest global stable version. Pag click natin yan, ayan, pwede na natin i-download yung .pgz na file. Okay? Download na natin yun guys. Ito yung itsura niya. Ito yun. Yan, around 2.5 gigabytes yan. So, ang kailangan natin gawin guys, ay i-extract ito. Saan natin ito i-extract? Dapat guys sa superior path ang tawag. Superior path. Pag sinabing superior path guys, wala siya sa kaloob-loobang folders ng drive natin. Nasa labas lang siya ng drive. Okay? Hindi natin pwede niyang i-extract sa loob ng folders ng computer natin. So, para mabigyan kayo ng idea, in-extract ko yung akin dito sa drive C. Tapos, gumawa ko ng folder na stock. At dito ko in-extract yun. Okay? So, makikita nyo guys yung superior path and C, tapos stock. Yun na yun. Okay guys, so dapat yun yung gawin natin. Kasi ilang beses ako nag-try na i-extract itong stock ROM file dito mismo sa loob ng napakahabang folder na to. Palagi akong nag-error sa pag-flash. So ayoko mangyari yun sa inyo. Kaya uulitin ko guys, itong file na to i-extract natin sa superior path. For example, sa loob ng drive C, gawa kayo ng folder na stock, lagay nyo dito sa loob. Okay, so maliwanag yun guys ha. Sunod, kapag na-extract na natin yun, kailangan natin install yung Mi Flash tool. Install nyo lang yan. Next lang yan, guys. Kapag na-install nyo na, guys, ito yung itsura niya. Yan. Okay? So, make sure lang na yung address dito sa taas ay yung folder kung saan nyo in-extract yung stock ROM. So, ito yung sinasabi ko kanina. So, maikli lang yung address niya. Yan yung gusto ni Mi Flash. Okay? Kapag nalagay na natin yung address dito, punta tayo sa baba. Pakita ko lang sa inyo. Ngayon, dito sa baba ng Mi Flash tool guys, meron ko tayong makikitang tatlong option. So, yung clean all, guys, explain ko lang. Yung clean all, ang gagawin ni Mi Flash tool dyan ay ipa-flash yung stock ROM, tapos magpa-perform siya ng factory reset. Pero hindi niya ilalock yung bootloader. Okay. Sunod, save user data. Ang gagawin ni Mi Flash tool dyan, ipa-flash niya yung stock ROM, hindi siya magpa-perform ng factory reset, at hindi rin niya
ilalock si bootloader. Hindi ko ito nire-recommend guys kapag galing kayo sa custom ROM. Kasi magkakaproblema kayo dito. Makaiba yung files ng stock ROM sa custom ROM. Sunod, clean all and lock. Ang gagawin niya, ipa-flash yung stock ROM, magpo-perform ng factory reset, at panghuli, ilalock niya yung bootloader. So, kayong bahalang mamili sa dalawa guys, clean all or clean all and lock. Pero sa tutorial na to, ito yung pipiliin ko, clean all and lock. So, kapag na-select na natin yun guys, punta lang tayo ulit dito sa taas, refresh natin, at kailangan merong lalabas dito sa list na device. Kapag walang lumabas, ibig sabihin hindi na-detect ng computer natin si Pocophone. Okay? So, kailangan ninyong i-reinstall yung ADB driver pag nangyari yun. So, dahil na-detect na tayo, pwede na nating pindutin yung flash. At makikita nyo guys, na mag-restart ngayon si Pocophone. Mag-perform siya ng factory reset. At pupunta na siya, didiretso na siya dun sa setup. So, hintayin natin. Okay, so nandito na tayo guys sa setup. Pero katulad pa rin ng pinakita ko sa inyo dun sa nakaraang tutorial. Kapag na-unlock mo na yung bootloader ni Pocophone, kahit na-ilock mo to ulit, palagi nang lalabas ito sa setup ng MIUI 10. Okay, so kailangan mo lang i-activate ulit yung device mo para ma-assure ni Pocophone na ikaw pa rin yung user ng phone na to. So, connect muna natin siya sa Wi-Fi. Open Wi-Fi settings. Pag naka-connect na tayo guys, pwede na natin i-click yung activate this device. Tapos, input lang natin yung Mi account password natin. Pag na-input na natin guys, click na natin na-activate. Verify ni Xiaomi at okay na tayo. Okay guys, so nandito na tayo sa home screen natin. So, successful tayo guys no, sa pagbalik sa stock natin, stock ROM natin. So, balik tayo sa settings para ma-make sure lang natin na talagang stock na to. About phone. At makikita natin yung MIUI version for Poco. Ayan, naka 10.1 na tayo. Okay guys, so sana nakatulong tong video na to. Okay guys, so sana nakatulong tong video na to. So please don't forget, like, comment, and subscribe. Marami pa tayong paparating na tutorial. Pero kung meron kayong gusto na specific tutorial tungkol dito sa Pocophone, comment nyo lang dyan sa baba. At sisikapin kong gawin yun para sa inyo guys. So yun lang muna. Maraming salamat sa panonood para sasama sa ating unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.